Tayo po ay aral po ng salita po ng Panginoon. Ay, siguro pasalamat po muli ako sa Panginoon dahil sa privilege and opportunity po na binigay po niya. Makapag-share po ng devotion po ngayong gabi about sa ating pong topic na about prayer. Salamat po sa Panginoon dahil bilis ng oras. Sumban na ulit. Tatayo ko lang dito nakaraan. Tayo ulit ngayon. Salamat po sa Panginoon at sa wisdom po na binibigay po niya. And salamat din sa mga truth po na nakikita po natin sa salita po niya. And tayo pong lahat po ay tumayo. Tayo po ay mag-start na po sa ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay magbuklat ng ating mga Bible. 1 John chapter 5 verse 14. 1 John chapter 5 verse 14 and verse 15 po. Okay, nakita na po ba? First John chapter 5 verse 14 and verse 15. Antayin lang po natin, makasama natin. And sabay-sabay po nating basahin. 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Ready? Begin. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He heareth us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Isang beses pa po, basahin natin, begin. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He heareth us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Ito tayo po na po ay manalangin. Let's pray. Ano sa aming Ama, Diyos na dakila, makapangyarihan po sa lahat. Pwede ko po nagpapasalamat po sa inyo sa itong kabutihan po, Panginoon. At sa pag-iingat mo sa bawat isa. Kami po ay dinako mo ngayon dito po sa bahay sambahan. Kami po purihin po namin, kami po ay sambahin. At kami po ay makapagsama-sama, tipon-tipon para po sa aming prayer meeting po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege na binigay mo po sa amin na makapag-aral po, Panginoon, ng inyong pong salita. Tulungan mo po kami na matuto po kami sa mga katotohanan po na makikita po namin ngayong gabi. At maitatak po ito sa aming mga puso. Maipamuhay po namin ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, magkaroon po kami ng humble heart, Panginoon, na tanggap po, Panginoon, sa mga truth po ng inyong pong salita, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, maging sermento po, Panginoon, mouthpiece po ninyo. Yung katotohanan po, Ama, na ihayag po ngayong gabi. At huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay maka-distract, makagambala po, Panginoon, sa amin. May the Holy Spirit guide us, Panginoon. Give us wisdom po, Panginoon, sa pag-aaral po ninyo salita. Lain ko po sa inyo lahat po ng mga bagay po na ito. Sa tayong pangalan po, Ama, niyo na si Jesus. Amen. Okay. Paano po tayo magsiyo po? Sa ating pong text na 1 John chapter 5 verse 14 verse 15. Ito po ay pinamagatang God answers prayer that accords to His will. God answers prayer that accords to His will. Tagalog po, panalangin na dinirinig ng Diyos kapag ayon po sa Kanyang kalooban. Panalangin na dinirinig ng Diyos kapag ayon po sa Kanyang kalooban. May tanong lang po sa bawat isa. Sino po dito yung kapag nananalangin po tayo, di po natin alam if tutugunin ba ito ng Panginoon? Meron po ba dito? Siguro, merong ilan na hindi tayo sure. Ako personally, meron akong mga prayer na minsan hindi ko alam kung tutugunin ba ng Diyos po yun. No?
Ngayon po sa pag-aaralan po natin, maunawaan po natin na sa panalangin, ang Biblia ay nagtuturo po na tayo ay magkakaroon ng confidence ng Diyos ay gagawa sa mga iniisip po natin na imposible, na bagay na pinapanalangin po natin ayon po sa kanyang kalooban. Kagaya po ng binasa po natin sa 1 John chapter 5 verse 14. So, di ba yun nga, minsan naisip natin parang imposible. Minsan may mga prayer tayo na imposible na sinasabi natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung tutuginin po niya yun. Pero dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin, magkakaroon tayo ng confidence talaga na sa pananalangin, ayon po sa kanyang kalooban, tayo po ay magkakaroon ng confidence na ito'y kanyang papakinggan po. No? Sabi po sa verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So, sa ating pong unang puntos, ang anak ng Diyos ay may kumpiyansa, ang mga anak ng Diyos ay may kumpiyansa na lumapit po sa Kanya. So tayo pong sa ating unang puntos, yun po, ang mga anak ng Diyos ay may kumpiyansa na lumapit po sa Kanya. Sabi po sa verse 14, meron tayong confidence. Tayong mga niligtas po niya, tayong mga nagsitanggap sa Panginoon, tayo po ay nagkaroon po ng relasyon po sa Kanya bilang Kanyang anak. Tayo po ay magkakaroon ng confidence po sa Kanya. Ang mananampalataya ay nananalangin ng may pagtitiwala at tapang. Ang mananampalataya ay nananalangin ng may pagtitiwala at tapang. So, isa example po natin dito, siguro one example po natin is si Daniel. Sabi sa Daniel chapter 6 verse 7, all the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute, that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. So alam naman po natin sa background po ng istorya ni Daniel, nung kakapanahonan po na sila ay ang tawag dito, captive sila ng Babylonian. Siya po ay, diba napag-aralan natin last time to na si Daniel, grabe yung pananalangin po niya sa Panginoon. Sila mga Israelita, yung talaga nila, hinarap nila yung presensya ng Panginoon. Kaya talagang isang example is si Daniel, lagi siyang nagpe-pray, humaharap siya sa Jerusalem, lumulod siya sa bintana, nakaharap siya sa Jerusalem. So si Daniel po ang naging example natin dahil siya yung nakikita ko din na nananalangin na merong pagtitiwala at tapang. Kasi nung time na to, nagkaroon ng decree, kumbaga na utos, petition, na walang ibang sasambahin o pananalanginan yung mga tao, kundi yung yung si Baal lang, basta yung Diyos-Diyosan ng Babylonian. So, ayun po. Sabi sa Daniel chapter 6 verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So dito po nakita natin si Daniel, kahit na alam na niya na mayroong parusa, ang parusa itatapon sa lions din, di ba po? Nagkaroon siya ng pinakita niya yung pagiging matapang niya. Ang kinatatakutan lang po niya is yung Panginoon, yung Diyos nila, Diyos ng bayan ng Israel po. Nagkaroon siya ng pagtitiwala po sa Panginoon, katulad ng ating subpoint na ang mananampalataya ay nananalangin po ng may pagtitiwala at tapang. Noong time na to, meron siyang pagtitiwala na ang Panginoon, ano man ang mangyayari sa kanya, ano man mangyayari sa kanila, tuloy-tuloy pa rin yung pananalangin niya na yung mapalaya sila ng Panginoon sa mga Babylonians po, no? So, first thing ginawa po ni Daniel ay yung kalooban ng Diyos, which is ang manalangin po, no?
sa kabila po ng utos na nakakatakot, ginawa pa din po niya yung kalooban na, yun nga, sabi ko kanina, nagpapakita po ng pagtitiwala at tapang sa Panginoon. Sa atin bilang mga mananampalataya po, hindi man po katulad nung kay Daniel yung struggle po, hindi man katulad ng struggle ni Daniel po yung struggle po natin, no? Pero ang kalooban nga ng Panginoon sa atin ay tayo ay lumapit po sa Kanya, no? Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Casting all your care upon Him, for He cared for you. Tayo naman, ang struggle po natin ay mga pangangailangan po natin sa buhay po natin, sa pang-araw-araw, sa ating mga pagkain, kakainin, sa ating tirahan, bayad sa mga bills, yan po yung mga daily struggles natin. Kumbaga, yan yung yung kay Daniel, yung struggle niya, mismong yung pananalangin nila yung yung pinipigilan eh. Tayo, ang struggle natin yung yung daily needs po natin, basic needs natin. So, yun nga, pero ang gusto at kalooban po ng Panginoon sa atin ay talagang manalangin o tayo lumapit po sa Kanya. Yun yung kalooban po niya. Sabi rin sa Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Pag nananalangin po tayo, dapat po yung kalooban ng Diyos, 'di ba? Yun sabi sa sa verse 14. If we ask anything according to His will, He heareth us. Ibig sabihin po, pag po tayo nananalangin ayon sa Kanyang kalooban, yung Panginoon po ay papakinggan po niya yun, no? So, and tulad ng pangailangan natin na mahalaga, katulad ng pagkain, tirahan, hindi katulad ng Lamborghini kasi iba, yung panalangin na iba, specific naman. Pero yan, iba, nangangarap Lamborghini, nagpe-pray. Mangarap, sa tingin ba natin po, kalooban ng Panginoon ba yun? Kaya nasabi ko kanina na dapat yung panalangin natin, yung alam natin na kalooban ng Panginoon, which is, ilalapit natin sa Kanya yung mga bagay na talagang kailangan natin. Panginoon, kailangan ko po ng family namin ng pagkain sa araw-araw, ng pambayad sa kuryente, sa mga commitment po natin. Kumbaga, yan yung alam natin, kalooban po ng Panginoon yun. Kumbaga, sure tayo, meron tayong confidence na papakinggan po niya yun. Diba? B, ang kumpiyansa ay nagmumula sa relasyon natin sa Diyos, hindi sa sariling lakas o salita po. Ang confidence po natin, hindi po nagmumula po sa... Ang kumpiyansa po natin ay nagmumula po sa relation po natin sa Panginoon, hindi po sa ating sariling lakas o sa salita. So, yung confidence we have in Him, sabi po dun sa verse 14, this is the confidence that we have in Him. Ibig sabihin, tayo po ay sa Kanya, hindi tayo naniniwala po sa swerte, no? Hindi tayo umaasa sa swerte dahil tayo po ay may karapatan na lumapit po sa Panginoon bilang Kanya pong mga anak. Sabihin, tayong mga Kristiyano, tayong mga niligtas na, dapat po, iba kasi sa atin, nagsasabi pa rin ng pag kami yung mga sa trabaho, good luck. Kaya mo yan, sa exam, good luck. Sa love life, good luck. Sa kung ano-ano, puro good luck. Nasasabi pa rin ng ibang Kristiyano. Pero, yun nga, tayo pong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Panginoon, nagkaroon na tayo po ng relasyon sa Kanya, meron na tayong confidence talaga dahil meron nga tayong relasyon. Na tayo anak niya, siya ay ama natin po, no? Ang pagiging anak ng Diyos ang nagbibigay daan sa malapit na pakikipag-ugnayan po sa Kanya. Nung hindi po tayo Christian, wala po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Baga, dahil nga tayo nasa pamilya pa tayo ng Diablo, wala tayo sa pag-ibig ng Panginoon dahil nga tayo po ay makasalanan. Pero nung naging Christian tayo ay nasa pag-ibig na po ng Panginoon. Kung nagkaroon na nga tayo ng relasyon po, no? Pangalawang puntos po natin, ang Diyos ay sumasagot ayon sa Kanyang kalooban. Ang Diyos ay sumasagot
ayon sa kanyang kalooban. God answers according to His will po. Yun pa rin po tayo, babalik pa rin tayo dun sa verse po na ang Panginoon ay tumutugon po ayon sa kanyang kalooban. A, ang sinasagot ng Diyos na panalangin ay naayon sa kanyang kalooban, hindi sa sarili po nating kagustuhan. Bakit po? Kasi if we ask anything according to His will, sometimes pag nagpe-pray po tayo, hindi natin tinatanong kung kalooban ba ito ng Panginoon. So ako, personally, guilty ako dyan. Alam ko, bawat isa sa atin na nararanasan natin yan. Minsan pag nanalangin po tayo, parang nagagawa natin ay nadidiktahan na lang natin yung Panginoon. Isang example dyan, sa mga anak o sa mga member na nagpapaalam sa pastor. Pinapaalam mo na lang, hindi na nagpapaalam. Hindi ka na nagkokonsulta. Ganon din po sa Panginoon. Ayun yung sa atin eh. Sabi nga dito, dapat kung tayo ay mananalangin, yung naayon pa rin po sa kanyang kalooban o sa kagustuhan po niya, hindi po sa kagustuhan natin. Sabihin natin, kung mananalangin po tayo, Panginoon, ito po yung, sabihin natin, plano ko, ito po yung desire ko. Pero yung sasabihin natin, yung kalooban mo pa rin po yung masunod. Kaya tanongin natin yung Panginoon, Panginoon, kalooban mo ba to para sa akin? Ano po, no? Isa rin to sa mga nakita ko pong katotohanan din na maaaring ma-apply ko rin po sa buhay ko, no? At yun nga, isa sa mga negative na effect din nun, kapag nananalangin tayo na alam natin hindi kalooban po ng Panginoon, di-disappoint tayo sa huli kapag hindi po nangyari yung gusto po natin, no? So, nasasaktan lang tayo dahil hindi naman ito kalooban ng Diyos. Diba po, may tanong, diba, paano kung specific naman yung prayer mo? Paano po ba dapat yung maging tamang attitude natin? Diba? Dapat po, pinagpapa sa Panginoon pa din natin. Kumbaga, alam mo na specific naman yung prayer mo, alam mo, tama naman. Tingin mo, tama naman sa harap ng Panginoon. Ang tamang maging attitude pa rin po natin is yung ipagpasa Panginoon natin, kung magayaan natin siya na yung kumilos po, no? So, yun. Yung kalooban pa rin po niya yung masunod at mangyari. B, ang kanyang sagot ay palaging para sa kabutihan ng mananampalataya. Ang ating pong Panginoon, pag po siya ay sumasagot o pag siya ay pinapakinggan niya yung panalangin po natin, lagi po yun para sa kabutihan po para po yun sa kabutihan po natin o ng mga mananampalataya. Napakabuti po ng Panginoon dahil siyempre pag may need tayo, if naging tugon ng Diyos ay hindi binigay sa iyo, alam na natin na ang Diyos ay meron masigit makakabuti para sa atin. Hindi man tugunin ng Diyos agad yung pangangailangan po natin. Ibig sabihin, meron pong mas higit na plano po ang Diyos para po sa atin, o mas higit na alam niya mas makakabuti po sa atin, no? Ganun po kabuti ang Panginoon kasi sa isip natin, iba yung isip kasi po natin mga tao eh. Meron pa rin tayong limitations. Kahit na Kristiyano na tayo, meron pa rin tayong nature talaga na human nature lang. Kaya hindi natin minsan naiisip agad na yung Panginoon meron siyang higit na kabuting plano po para po sa atin, no? So sa Romans chapter 8 verse 28, sabi doon, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So yun nga, ano man po yung mga nangyayari, pangit man ito sa point of view natin, pangit man ito para sa atin o hindi maganda, lagi po nating tandaan ma-remind tayo sana ng verse po na ito na lahat po nangyayari ay all things work together for good to them that love God. Tayong mga nagmamahal sa Panginoon, tayong mga anak niya, lahat ito ay talagang kalooban po ng Panginoon. Sa ngayon man, di natin makita kung bakit nangyayari yun. Pero dadating po yung panahon na ipapaunawa po sa atin ng Panginoon po yun.
bakit po niya pinangyari. Ibig sabihin po, halimbawa, hindi po sa atin binigay yung yung pinagpe-pray po natin. Ibig sabihin lang po nun, siguro mas tinuturuan po tayo ng Panginoon na mas magtiis pa at magtiwala pa sa Kanya. Kasi 'di ba, para sa ikabubuti naman po natin 'yun. At kahit man hindi niya to pa rin 'yun, yung mga hiling po natin may purpose pa din po ang Panginoon po. Ayun tignan pa rin natin yung good side po na mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Mas lalo tayo pong sinisik natin yung kalooban po niya. Sana ganun po yung maging tugon natin kasi meron yung iba minsan ano naman ako doon, guilty rin po ako doon. Minsan pagka meron tayong mga panalangin na hindi binigay ng Panginoon, parang naano tayo na parang binagsakan ng asteroid. Parang kumbaga sobrang natin affected. Sobrang parang wala na pag-asa. Ganun yun yung minsan tugon natin Hindi pala minsan, kadalasan nagiging tugon natin sa hindi pagsagot ng Panginoon sa natin sa pinanalangin natin. Pero yun nga po isang paalala to sa atin na kapag merong hindi pa ibinigay o tinugon po ang Panginoon sa panalangin po natin, sabihin lang nun, dapat tayo ay matutong magtiis at mas lalo pang manalangin sa Kanya o manalangin, magbasa ng salita niya, mas papalapit pa tayo sa Kanya dahil yun po yung kalooban po niya. Sabi nga dun sa isang mensahe ni Brother Jaire po, naalala ko yung dapat magkaroon tayo ng persistent prayer talaga, mga mananampalataya. Huwag tayo agad basta-basta na pinanghihinaan. Kasi yung Panginoon, pinapakinggan niya yung persistent prayer ng mananampalataya. Ibig sabihin, meron kang faith talaga sa Panginoon na isang araw tutuparin niya o tutugunin niya yung panalangin mo ayon sa Kanya pong kalooban. So, yun nga po. Alam naman natin, bawat isa sa atin may mga kanya-kanya tayong mga experiences dyan. Ako, personal testimony ko po, meron akong mga prayer request. Meron akong mga request, meron akong mga desire na pinapanalangin sa Panginoon na minsan hindi niya tinutugon o kumbaga hindi niya pinangyayari agad. Siguro dahil nga hindi pa niya kalooban o tinuturuan niya lang ako na magantay o sinasabi lang niya na hindi pa sa ngayon. So, ayun, testimony ko dahil dati pagka ako nakakaranas po ng ganun, kumbaga sobrang yung na talaga yung sabihin na natin dumadating sa point na de-depress ka, parang gano'n. Gamitin natin yung term na depress, yung parang gano'n. Nagkakaganon po tayo. Pero salamat sa Panginoon po dahil sa mga sa pagbabasa natin ng Bible, sa mga mensahe na napapakinggan po natin sa mga preacher, mga pastor po natin, natutunan natin na dapat tayong mga Kristiyano, pag nakakaranas po tayo ng mga ganon, na struggle, na hindi pa tinugon ng Panginoon, dapat hindi tayo kumbaga nagre-rebelde o lumalayo sa Kanya. Kasi yung Panginoon, kapag lumayo tayo sa Kanya, Diyos pa rin siya. Tayo, pag lumayo tayo sa Kanya po, talo tayo kasi malungkot ka na, tapos wala kang kapayapaan dahil nga lumayo ka sa Panginoon kung tunay kang Kristiyano. So isang paalala po sa atin yun na talagang yun nga po, pag nanalangin tayo sa Panginoon, matuto tayo pong maging patient po. At yun nga po, na mas mapush pa tayo na magbasa ng Bible, mas manalangin pa dahil hindi naman sa sinusuhulan, kumbaga suhol sa Panginoon na, Panginoon, nagbabasa ako Bible tsaka pray, tingin mo ako. Hindi naman po sa ganun. Kumbaga sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita niya, doon yung way na nakikipag-usap tayo sa Panginoon, doon natin nakikita yung kalooban niya. Maaring pwede rin sa way po na yun, mabago yung natin, yung prayer natin, makita mo na, mali pala ang prayer ko. Diba? Yun po yung isa sa makikita po natin doon. Ang salita po ng Diyos ay gabay upang malaman kung ang hinihiling natin ay tugma sa Kanyang kalooban.
So isa po yun sa truth po na nakita ko, no? Ang last po na point, kasiguraduhan ng isang anak ng Diyos na siya ay dinirinig ng Diyos. So sa verse 15, and if we know that He hear us whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So kung alam po natin na siya ay nakikinig, ano man yung hilingin natin, meron tayong kasiguraduhan talaga na ano man yung desire natin, ano man yung panalangin po natin, papakinggan po niya tayo, no? Kapag ang panalangin ay ayon sa kalooban ng Diyos, may katiyakan ang sagot. Siyempre po, tinuturuan niya tayo na ang ipag-pray po natin ay yung dapat. For example po, isa po example natin. For example, gusto mo mag world tour or maggala-gala, punta sa iba't ibang bansa. So, ano naman yun? Maganda naman po yun. Kumbaga, kapag unwind, kapag enjoy ka, for leisure purposes, di ba? Okay naman po yun. Pero kung ang purpose mo lang po ay makagala, sa tingin po ba natin ay kalooban ba ng Panginoon yan? Kaya dapat yung pag-pray po natin, yung talaga, yung dapat. Yung alam natin na yung Panginoon, yung 100% sure ka, yung Panginoon, sasagot talaga siya. Sabihin, kung gusto mo mag-world tour, dapat sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ang purpose ko po, gusto ko rin makapag-share po rin. Punta po ako sa China or sa US, makapagbigay pa rin ako tracts, makapag-share ako sa mga taong makakasalamuha ko. Example na lang dyan, si Pastor Robert po, kung friend nyo si Pastor Robert. Yung family nila, madalas silang every year, siguro mga bare month, December to January, sila, out of the country, sila Europe, US. Pero makikita po natin na nakikita ko pala yung mga post ni Pastor Robert, nagla-live siya. Pag nasa bus, yung nagtutour sila sa bus, nag-share siya, kinukuha niya yung mic, nakikiusap siya dun sa parang MC dun sa or tour guide. Nag-share siya ng gospel sa iba't ibang mga kasama niya dun, iba't ibang lahi. Tapos may nakakasabay siya sa upuan, sinasharan niya. Kumbaga, yun yung kagandang isang nagagamit na purpose nung hindi lang siya nakagala, nagawa pa niya yung kalooban ng Panginoon. Yun yung pinag-pray nila yun eh. Pinag-pray niya. Yun pa yung magandang purpose din natin dapat maging prayer po natin yung kalooban po talaga ng Panginoon na alam natin katiyakan yung sagot po niya, no? Yan, tulad din ni Pastor Cornelio, nila Pastor Jake, iba sa atin, pag tayo nasa ibang lugar, nakapagbigay pa rin tayo po ng tracts, no? Nakakapag-share pa rin po tayo. So, sa mga prayer natin sa Panginoon. Panginoon, gusto ko po magkaroon ng trabaho o gusto ko po ma-increase sana ng salary para po bigay ako sa mga commitments ko, ma-increase pa yung commitments ko sa first fruit, sa mga mission support. Yan po yung mga alam natin na yung Panginoon, kalooban niya yun. Kumbaga, yung prayer mo para sa kalwalatian pa rin niya. Kasi yung puso mo, kung tama ang puso mo talaga po na talagang ibibigay mo yun para sa Panginoon. Yun, kagandahan po nun sa atin po yun, no? B, ang sagot ay maaaring oo, hindi o maghintay, ngunit laging para sa ating kabutihan. So yan, nasabi ko nga po kanina sa testimony, tinuturuan tayo ng Panginoon na yung sagot po niya is maaaring oo, hindi o maghintay muna. So yun yung lagi po nating tandaan sa mga prayer po natin, laging lagi ang tatlo yan, oo. Kumbaga tutugunin ng Panginoon o hindi, ibig sabihin meron siyang mas magandang plano po. At pangatlo, maghintay. Tinuturuan niya tayo na maghintay pa at mas mag-increase pa yung faith po natin sa Panginoon. Ibig sabihin, if nag-pray tayo na tama ang puso at alam natin na kalooban niya, ang tamang tugon ay magantay sa sagot niya na maaaring oo o hindi o maghintay. Last po, ang katiyakan sa panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan at tiwala sa Diyos. Ang katiyakan sa panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan at tiwala po sa Diyos. Sabihin po, ang
kapag ang panalangin natin ay para isang example po diyan parang gamot. Mag-aalam natin na kapag may sakit ka, pag ininom mo yung gamot, may confident ka na makakatulong sa iyo yun. Kumbaga ganun din po sa pananalangin. Dapat pag nanalangin tayo, meron tayong confidence na at magkakaroon talaga tayo ng kapayapaan sa puso po natin at pagtitiwala po sa Diyos. Yun yung dulot po ng pananalangin. Meron po tayong kapayapaan at meron po tayong pagtitiwala po sa ating pong Panginoon. So yun po yung ating pong pinag-aralan po ngayong gabi na ang panalangin po na dinirinig ng Diyos kapag ayon po sa kanyang kalooban. Panalangin na dinirinig ng Diyos ko kapag ayon po sa kanyang kalooban. Maging paalala po ito sa atin na yun nga po, maging maingat din po tayo sa mga pananalangin din natin at talagang saliksikin po natin yung ating mga puso. Kumbaga, lagi natin tanongin, Panginoon, kalooban niyo po ba ito? Minsan, sa totoo lang, alam naman po natin yung mga dapat gawin mga Kristiyano, pero kailangan po natin, kaya kagandahan po na may mga pag-aaral po tayo na ganito, nare-remind po tayo. Sabi nga, nung Sunday nga po, magkasama kami ni Preacher Andre, meron kami na pag-usapan about anxiety sa future. Pero sabi ko sa totoo lang, alam naman natin yung dapat na response sa mga tayong mga matatagal na mga Kristiyano. Alam natin yung response sa anxiety, ano ba dapat ginagawa natin pag tayo na-anxious. Ipag sa Panginoon natin, kumbaga, yung future na iniisip po natin na baka magkaganito, baka magkaganyan, paano na lang pag ganyan. Kumbaga, yung iniisip mo future, iniisip mo agad yung future, nasa present ka, maganda yung ginagawa sa iyo ng Panginoon. Pati ngayon yung present mo nasisira din dahil ang iniisip mo yung future na negative agad na nasa isip mo. Na mali, which is yun nga, sabi ko kay Preacher Andre. Sa totoo, alam naman natin yung tamang tugon o dapat gawin sa mga experiences natin Talagang lang Minsan bilang tao nga tayo, human nature po natin na nawawala tayo kumbaga sa focus, nakakalimot tayo. Kaya maganda po talaga na meron tayong mga pag-aaral na ganito. Kaya din sa bawat taon, meron tayong mga topic talaga. And para tayo po ay ma-remind po na ang Panginoon pa din po yung dapat nating lapitan at yung siyang ating pagtiwalaan po sa buhay po natin po. So yun po, maraming salamat po sa ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Let's pray. O Diyos aming Ama, Diyos na dakila, makapangyarihan po sa lahat. O nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga pangako mo, sa katotohanan po ng iyong salita, buhat sa pananalangin po, Panginoon, magkakaroon po kami ng confidence, Panginoon, na ito po'y na ang aming pong mga panalangin na inyo pong papakinggan. Kapag ito po'y ayon po sa inyong kalooban, kung kami po ay nananalangin na ayon po sa inyong kagustuhan, matulungan mo po kami, lagi mo po kaming i-remind, lagi po kaming gabayan ng Holy Spirit, Panginoon, na kapag kami po ay nananalangin, tanungin po namin kung ito po ba ay inyong kalooban po, Panginoon. Tulungan mo po kami na sundin po namin kung ano po yung nais po ninyo, Panginoon. At maging maingat po kami sa amin din mga panalangin po sa inyo. Tulungan po kami na magkaroon kami ng persistent prayer at magkaroon kami ng patience po, Panginoon. Lagi po namin tandaan, Panginoon, na ikaw ay tumutugon, Panginoon. Maaring oo, hindi, o mag-antay, Panginoon. Lagi mo po kami ipaalalahanan po. Huwag niyo pong hayaan ang Diablo, Panginoon, ay sumira po, Panginoon, sa amin na kapag hindi tinugon ay lalayo sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa biyaya po ninyo ay sa gabay ng Holy Spirit mapaglabanan namin po ito, Panginoon. At mas lalo pa kaming lumapit po, magbasa niyo yung salita at hanapin po yung inyong kalooban po, Panginoon, sa amin. At patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin sa inyo. At gawain mo po kami, Panginoon, sa pagpapatuloy pa po ng aming gawain po ngayong gabi pong ito. Purihin ka po, ito pong aking samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maria po tayo.